Welcome back to my channel mga pare ko. For this video, ito yung kwento ko sa inyo ng buo, komprehensibong detalye sa nangyari sa akin noong March 24, 2021. That was Miyerkules. So ito yung part 2 ng video ko. Ito na yung rason o dahilan kung bakit nagalit sa akin yung biktima at sinugod ako sa bahay. So, umpisa natin. Ang dahilan ay kinagalit sa akin ng yung biktima ay regarding doon sa pagpapatupad ko ng Municipal Ordinance number 18 series of 2021 na kung saan nagbabawal nga o nag-regulate sa paggamit ng plastic cellophane 2 beses sa isang linggo, tuwing Lunes at tuwing Biyernes. Bawal ang cellophane sa mga tindahan na mag-issue. Ang sinasabi ng ordinansa, okay lang kung ang plastic cellophane dala ng customer, walang violation doon. Pero sa mga tindahan, sa mga establishmento, sa mga ambulant vendor, bawal yun sila gumamit ng cellophane araw ng Lunes at Biyernes. Noong November 9, 2020, Lunes yun, bumili sa akin sa tindahan ko yung anak na 10 years old ng biktima. Bumili sa akin ng feeds o yung sa Bisaya pa bahog sa baboy, pagkain baboy, 1 kilo na Vital Grower. Dahil nga Lunes, ang pinaglagyan ko ng binili niya isupot. Pagtingin namin doon sa kamay ng customer namin, may dalang plastic na bago. Tapos ang laman, isang wings na naka-plastic tin. So tinanong ko siya kung bakit may dala siyang plastic. Ang sabi niya, galing sa kabilang tindahan bumili ng sabon. At yung plastic daw, binigay sa kanya ng anak na babae na may-ari ng tindahan. Sabi ko, bakit naman inisyuhan ka? Pangalawang beses na nga ginawang violation nyo ng tindahan, di pa rin pinagsabihan yung anak na binigyan ka ng plastic. So sabi ko sa customer ko, kasi sa Bisaya ang tawag lang sabi ko, picturean kita para may ebidensya ko. Pumayag naman yung bata sa pakiusap ko, picturean siya bilang ebidensya. Ito yung picture. Ito yung detalye. Ito yung pitsa at araw, ito yung violation. Tapos ito yung apprehending officer, ako nga. Okay, yan. Pagkatapos noon, pumunta ako ng barangay office. At sinabi ko nga sa barangay secretary namin na yung tindahan na yon, kasi may violation, para alam niya, ipatawag mo, sumunan mo, padalhan mo ng sumon para kumprontahin natin sa barangay kung totoo ba na nag-issue siya ng cellophane sa customers sa araw ng Lunes, which is bawal. So pagdating ko ng barangay office, nandoon yung kapitbahay niya, isa ring kagawad. Yung nagsasabi yata pag uwi o tumawag ba o nag-text sa telepono, sa cellphone niya, na ganun na sinabihan yung may-ari ng tindahan na pinatawag ko nga raw kasi may violation. Abay, galit na galit nung nalaman. Hapon, alauna, March 24, 2021, alauna pumunta ng bahay, sumugod. Ako pang parang sinita niya, pinagalitan niya. Sa halip na makiusap siya ng maayos, kung talagang may violation, sa makipag-usap sa akin ng maayos, at pamamahay ko naman yon, ako pang sinisisi at pinapagalitan niya.
nung nalaman niya yung kuan, nung pinapatawag ko siya. Kasi pangalawang mga parikoy, pangalawang beses niya na violation yon. Nung una, noong June 8, 2020, Lunes din, nagmulta siya noon ng 1,000. Ako rin nakahuli. Ganun yung senaryo. Yung customer, galing sa kanya, tapos bumili ng kuan, ang laman natin ng silopin nakita ko mismo, Coke, tapos noodles, tapos skyflakes. Tapos duman ng bahay, bumili uli ng bahog. Bumili rin ng bahog. Ng feeds, pagkain baboy. So sabi ko naman, bakit may plastic ka? Samantala ako, ang bibili mo sa akin feeds Tapos ang lalagyan ko, sopot lang. May posibilidad na mabutas to o pag nabasa kasi yung sopot di ba na lumalambot yun, nabubutas yun. Ang sabi niya, yun daw ang binigay sa kanya inisyo. Sabi ko, violation naman yung tindahan. Yung customer, di ko na sinali. Pero customer na yun. Yung may tindahan na tawag ko, pinasumulan ko. Umamin naman, inactive naman yung violation niya. Nagmulta siya ng 1,000. Kasi sa ordinansa, first offense, hindi naman reprimand nakalagay o kaya warning. First offense, penalty, 1,000 talaga. Sa ordinance, sa municipal ordinance nakalagay yon. So di mo pwede baguhin yon. Pag ordinansa, kung ano ang sinasabi ng ordinansa, yun dapat ipapatupad. Walang kwan doon, walang i-consider doon. Pag may penalty, may penalty. Pag sinabing warning lang, warning lang. Yan ang ordinansa. Kailangan marunong ka sumunod sa mga batas at ordinansa. So, pumunta ka ng bahay na galit. At kalaunan, dininay niya na hindi raw sa kanya yung plastic. Sabi ko, hindi nga sa'yo kasi hindi ka nag-issue ng cellophane, kundi anak mong babae na nagbabantay sa tindahan mo ang nagbigay ng plastic cellophane sa customer. Ang sabi niya, hindi sa kanya, kundi dala daw ng customer ng cellophane. So, iniisip ko, alin ba ang totoo? Kasi dalawang version kayo Ikaw, dinidinay mo. Tapos yung customer, inaamin na ikaw nagbigay, yung anak mo nagbigay. Ang ginawa ko, ipatawa ko kayong dalawa sa barangay para ayusin. Alamin ko ng totoo. I-determine natin kung anong totoo talaga. Kung yung sinasabi mo o yung sinasabi ng customer mo. Kasi dalawang version magkakontrahan kayo Magkakontrahan kayo ng version ng dahilan So pinatawag ko. So hinamon niya ako. Ang sabi niya sa akin mga parikoy, kagawad kahit puntahan mo yung customer, yung bata na bumili. Tanungin mo na kung saan galing yung plastic. Kasi ang plastic mga parikoy, sa ordinansa okay lang. Kapag yung customer ang nagdala, okay lang yun, allowed yun. Ang hindi lang allowed, yung tindahan ang mag-issue o magbigay ng cellophane para pang balot ng produktong pinamili. Kung customer, okay lang yun. So, sabi ko, sige, total, magkaiba kayo ng ng version. Puntahan ko para alamin talaga yung kung ano totoo. Di ko naman alam yung bahay ng ng customer kasi nga, di ko nga kilala yun Actually, sila, dayo lang sa barangay namin ako taga rito. Sila galing ng ibang lugar. Tumira lang dito dahil yung kapatid niyang babae nakapag-asawa ng lalaki taga rito. Yun ang dahilan kung bakit siya tumira dito. So pinuntahan ko yung bahay. Ang sabi ko doon sa may tindahan na tinuro nga na siya nagbigay, ituro mo sa akin yung bahay ng customer, puntahan ko, tanungin ko. Ako lang. Sabi niya, hindi pwede. Sumama ako. Samahan kita. Sabi ko, hindi. Ituro mo lang sa akin. Ako nang bahala.
Tulong mo sa akin yung bahay. Pupuntahan ko na. Nagpupumili talaga na sumama siya eh. Sabi ko, anong dahilan? Bakit kailangan mo sumama? Itulong mo sa akin eh. Ayan yung bahay ng kuwan, tanungin mo doon, puntahan mo. Tapos na. Sumama siya doon. Siyempre ako hindi pumayag. Ang ginawa niya, nagmadaling nauna. Doon sa bahay ng customer. Naunang pumunta doon, nagtatakbo pa para di kami magkasunod. Malayo agwat namin. Ako na huli, siya nauna. Ang problema pa doon, kasi nagdududa na ako, tinitingnan ko yung mga, nag-uusap sila, pagdating doon, nag-uusap. So nagtanguan. Nakikita ko pa yung mga mata nila, pumipikit-pikit. Sabi ko, ano kaya sinisinyas nito? Nung dumating ako, siyempre, planchado na. O tinanong ko yung nanay, kung yung plastic ba ng dala-dala ng anak niya sa kanya galing, inamin naman niya na sa kanya galing. Pinagdidiinan talaga ng nanay na sa kanya galing. Tanong ko, bakit yung silopin bago? Wala pang gusot eh. Bago. Kumbaga nakasabit, bagong pitas. Pinaglagyan eh. Bago, tapos nilagay, kuwan lang, yung wings lang, naka-plastic pa. So nagdududa ako doon mga pare ko eh. Yun ang version nila eh. Pero magkaiba. Kasi yung anak, ang sabi niya, bigay ng anak na may ari ang tindahan. Pagdating doon sa kanila, sabi naman ng nanay niya, pinadala na sa anak niya yung plastic. So magkaiba yung statement nila. Hindi magkatugma eh. Magkaibang version eh. Ginawa ko, pinatawag ko sa barangay kinabukasan. Yung maintindahan, tsaka yung bata. At yung bata nga, palibasa nga, underage, 10 years old lang, naturalmente, with the supervision of his mother. So sumama yung nanay niya. Pagdating sa barangay, pero hindi kasali sa problema yun eh. Yung nanay niya eh. Kumbaga nag-supervise lang yun doon sa anak niya kasi nga minor de edad. Ang layunin ko, nung pinatawag sila, alamin ang katotohanan. Kung talagang inisyo or pinalala. Yun lang ang purpose ko noon eh. Alamin lang ang totoo. Kung ano ang katotohanan doon. Pagdating doon, talaga ini-insist ng customer na kanila yung plastic. Sinasabi naman ng yung may tindahan na kanila nga pinadala yung plastic. Kanila, sarili nilang plastic dala, hindi inisyo. Ang tinanong ko sa kanila, bakit nung araw na yon magkaiba ang version nyo? Ang anak, yung customer na bata, nang tinanong namin, ang sabi, binigay ng anak mo yung cellophane. Ngayon, sabihin naman ninyo, dala nyo. Ano ba talagang totoo? Ang sabi ko lang sa kanila, huwag nyo namang lukuhin na ang kuan, ang gobyerno, ang barangay. Kung may violation kayo, kung gusto nyo hindi kayo mapatawan ng kuan, o di pag-usapan na lang natin, makiusap na lang kayo. Huwag nyo yung pangdidiinan yung, kasi parang niloloko nyo, iniisahan nyo yung gobyerno eh. Bakit saan ba mapupunta yung penalty na violation? Di ba tayo lumakinabang? Di naman lalagay sa sariling bulsa ng nakapos sa munisipyo yun eh. Pinsasahod yun. Tapos, pinanggagatos sa mga proyekto. O, di ba dahil nakikinabang? Hindi tayo mismo, personally. Pero, mga kababayan natin, mga constituent, mga tao natin nakikinabang. Tapos, nung pinagharap ko na kayo, anong ginawa nyo? Nagtataasan ng buses. Ako may gabil ako eh. Habang
nag-reconciliate sa inyo eh. May gavel ako eh. Ang gavel ginagamit ko kapag nabibigay ko ng order na kapag may tension na nangyayari, pinapatikil ko yon sa gavel. Ang problema sa inyo, pag pumupuk ako ng gavel, pupupukin ka ng mesa. Kaya nangyayari tuloy, nagpupukan tayo. Nag-iingayan. Di tayo magkakasundo kung nagsasapawan tayo, nagsasabayan. Kailangan pakinggan yung version mo, yung side mo, pakinggan yung side niya, yung version niya, ay yung side ko. Kasi ang layo natin literalmente, reconciliation. Ano mang gusto pag-usapan ng maayos para magiging maayos na. Hindi yung tataas ka ng buses, magtataas ng buses, tapos mag-aaway pa sa harapan ko, sa harapan ng presiding officer. Patitigilin kayo, imbes na tumigil, gaganti pa kayo. O ano mangyayari? Paano masisital natin yung problema? Kung nasanay kayo noon na kahit may violation ko sa batas, di kayo ina-applyan kasi nga anak kaupo kamag-anak ninyo. Supporter kayo nila, bumuto kayo sa kanila. Utang na loob nila sa inyo. Kaya kahit may kasalanan kayo, di kayo ina-applyan ng batas. Doon kayo nasanay. Ngayon, ako na nakaupo, kumbaga nanibago kayo. Kasi yung batas, mga ordinansa, pinapatupad ko kahit sino. Basta may violation. Kaya ang impression sa akin, stricto. Kasi yung batas at ordinansa, pinapatupad ko. Kasi ang ganang sa akin lang naman eh. Kung di mo kayang ipatupad ang batas, municipal or barangay ordinance, sa mga violators, anong silbi mo? Bakit ba naging official ng barangay? Ano bang layunin mo? Di ba ang tumulong? Ang pagpapatupad ng batas sa mga violators, paraan ng pagtulong yon. Kasi ang batas ay ordinansa, may layunin yon. Hindi yung basta-basta ginagawa ng mga mamabatas ng ating sangguniang members o ng mga konsyal ng munisipyo o barangay ordinance ng mga barangay councils na hindi fair. May deliberation yan, pinagdidibatihan yan kung anong kahinatnan, ano epekto ng batas pag ginawa yon. Kasi legal basis mo na yun eh. Once na maipasa yung ordinansa, barangay or municipal, pag maipasa yung ipapatupad mo, legal na yon, legal basis mo na yon. Kasi lahat ng gagawin mo, kung may plano kang gawin na wala sa batas, ang tawag diyan illegal. Ang nakaintindi, pwede kang balikan. Pwede kang i-question, pwede kang questionin. Ngayon, kung di kayo nasanay, kasi noon, okay, noon wala pang batas na ganon. Pero ngayon meron na. Kung di nyo alam, at kami nakakaalam, naturalmente, kami ba nagpapatupad ng isang bagay sa barangay natin ng walang tatawag na IEC. Una, nagbabandilyo kami. Pangalawa, nagbibigay kami ng kopya kung anong ordinansa, anong bawal, ang dapat gawin. Bago ipatupad yun, binibigyan namin lahat muna eh. Para walang sisiyang pagdating ng pagdating ng panahon eh. Katulad noong Municipal Ordinance number 18, series of 2021.
Binandilyo ko yun. Ako mismo nagbandilyo. Kinabukasan, nag-disseminate ako, namimigay ako lahat ng kopya ng ordinansa sa mga tindahan. Pinandidikit pa. Tapos, gagawin pa ng violation. Lalo pag walang pag di nahuli. Kasi iniisip natin, parang minamaliit lang eh. Binabaliwala natin yung batas eh, yung ordinansa. Kaya minsan din natin sinusunod. What if, kung nagkataon na nahuhuli ka, naaktuhan ka talaga. Katulad sa akin, lahat ng violation, di ko naman hinahanap eh. Di naman ko nahahanap ng mga violator eh. Ang problema, kusang dumarating sa akin. Ako mismo nakakahuli, nakakaakto ng violation. At ako pa, ang Vice Chairman ng Barangay Ecological Solid Waste Management Committee. So bakit ako action? Natural action ako. Bakit pa ako naging barangay officials? Kung di ka action sa mga problema. Katulad nung pinabibintangan ako na lamaril. May record ako sa barangay. Ang barangay documents o mga record ng barangay, open to the public yan. Ang barangay isang opisinang pangpubliko. Kahit sino malaya. Kaya lang, siyempre, nahiya. Pero nandyan yung record, tingnan nyo. Kung may record ba ako, mayroon akong kapitbahay dyan eh, nabibinta sa akin eh. Yung kapatid niya, binaril ko. Yung kapatid mo, na dating addict, na hindi sumurinder sa barangay, nabaril na nga yan ng inuunsin niyang supplier ng droga. Nang time na yon, nagwawala sa kalsada, lasing, magdalang itak, 3 pulgal kaladang haba. Lahat ng tao nagtatakbuhan na. Lahat ng customer ko nagtatakbuhan nang makita siya. Lahat na nag-aaral ng online class sa modules nila sa cellphone, tumigil kasi nga nag-iingay na sa labas, naghahamon. Nagtatakbuhan na lahat, sinalubong ko, pinapatigil ko. May dalang itak yun eh. Lasing, nagwawala. Sinalubong ko. Tapos, pinag-usapan ko na ibaba yung itak mo. Anong problema? Pag-usapan natin. Ayaw ibaba. Hintayin ko ba iwas-iwas yung itak niya? Natamaan ako, tsaka action. Anong sabi ko sa kapatid mo? Sino bang kalaban mo? At bakit ka nagkaganyan? O tagain daw na yung kapatid niya lalaki. Yun sabi niya. Asan daw yung mayabang kapatid ko? Tatagain ko. Pinahinahon ko. Tag-neutralize ko ang sitwasyon. Kasi obligasyon ko yung bilang barangay official eh. Kapitbahay, lalo't kapitbahay kita. Hindi ba ako action noon? Pinapasok ko. Pinapababa ko. Sabi ko mag-usap tayo. Pinababa ko yung itak. Sabi ko mag-usap tayo ng masinsina. Ayaw sumunod. Ayaw makinig. Yung itak hawak-hawak pa rin. Umuwi ng bahay nila. Di ba umuwi? Sinundan ko. Nung sinundan ko doon, gustong managa ng kapatid na. Papayagan ko ba yun na ang kapitbahay ko bilang barangay officials nagkapatayan na, wala akong gagawing intervention? Siyempre hindi. Ayaw tumigil, ayaw bitawan yung itak niya. O doon ako nag-warning shot. Warning shot lang yun. Alam mo ba ibig sabihin ng warning shot? O sa iba, alam nila kung anong warning shot eh. Kasi hindi ka basta-basta tumutok ng baril. Hindi ka basta-basta mamaril. Ano kasi Raulo? Dapat maging responsable ka sa paggamit ng baril. Ang baril kasi,
o anumang sandata dyan, hindi yan pag-upinsa. Ginagamit yan bilang depensa. At hindi lang depensa, kung kailangan na talaga, saka gamitin yun. Hindi yung basta-basta ginagamit. Ako, yung baril ko, wala na. Yung reindeer ko, di ba? May kaso akong Republic Act 10591. Violation sa paghawak ng baril kasi walang lisensya yun eh. Hindi naman akin yun eh. Bakit ko tinanggap yun na para maging akin kahit illegal? Kasi nga isa akong barangay kagawad. Na-experience ko, pag nagpapatrol kami, minsan kami lalabanan pa. Ang kalaban namin, may mga itak, may mga kutsilyo. Kami batuta, flashlight lang. Hindi ba sa lungsod natin, may namatay tanong doon, may sinita lang, tapos sinaksak. O nakumpiyansa kasi. Kung sinaksak sa likod, patay. Nakasakay pa yun sa mobil yun, sa barangay patrol nila. O sinaksak, patay. Titingnan ko yung kuwan. Yun ang basyang ko. Kung wala kang kuwan, wala kang armas, sisitahin mo, lalabanan ka, ano nga gawin mo? Tatakbo ka. Pagtakbo mo, sasabihin sa'yo na kagawad pa yan. Ako lang, tatakbo na pala yan eh. Tipinsa lang yun. Hindi yung magpapatrol ka, magro-roving ka, dala ka ng kung ano mang sandata dyan, para yung mga violator na mahuhuli mo, gamitin yun. Hindi yun eh. May pulis naman tayo eh. Kung di mo kaya, tawag ng pulis. Ayun, pandipinsa lang yun. Kasi alam natin eh, di bali kung sa syudad tayo eh, bawat kanto may police station eh. Dito nag-iisa lang yung police natin, police station natin, munisipyo. Hinahawakan buong barangay ng munisipyo. Ilang barangay tayo? 14. Pagtawag mo, katulad nung nangyari sa pagwala ng kapatid mo, tumawag muna ako ng pulis. Kasi nga, itak na yun, hawak yun, nagwawala na yun eh. Di sila makapag-responde, gawa ng sa ibang barangay sila nandoon. Tapos wala pang signal. Yung naiwan na nakausap ko sa police station, di pwedeng iwanan ng police station kasi siya naka-duty. Walang tao rin pag umalis siya. Kami lang doon, anong tinawagan ko? Kapitan, ibang kagawad, barangay tanod. Ang dumating. Tumawag ko ng rescue muna. Kasi nga, hindi ko papayagan yung sa buong barangay natin, sa barangay natin, may nanggugulo, may kinatakutan, may naghahasik ng mga lagim, may nagbumperos sa mga kapitbahay. Maswerte kayo kung iba na makaupo, wala lang ako. Ako, umaakto lang ako habang ako na posisyon. Pero pag back to civilian na ako, wala na akong karapatan siguro. Ang karapatan ko yung magsumbong lang sa kuwan. Experience ko sa dati yan eh. Hindi pa ako gawad, hindi pa ako barangay tanod, hindi pa ako nagiging parok chairman. Experience ko dati yan eh. Ibang barangay tanod, ibang mga konsyal, ibang kapitan. May gulo. Nagreklamo ka, tumawag ka. Dahil siyempre nire-reduce ka na. Sila autorisado. Ayaw rumiscue, ayaw rumisponde. Pinababayaan lang, takot eh. Ngayon ba nakita nyo? Kapag tinawagan nyo, nakontak nyo lang kami na may gulo doon, may nagwawala roon. O di ba, ora mismo andoon, yung mga kuan, yung mga barangay officials, mga tanod, tumutugon sa tawag nyo. O di ba, di nyo na-appreciate yun? Dapat nga, pasalamat kayo eh, na andan yung
aktibong mga barangay officials umaakto kapag tinatawagan eh. Di katulad nung panahon eh, halos na paikot-ikutan yung bahay mo. Yung bahay ko mismo, pinaikot-ikutan eh. Tumawag ng tanod, may nangyari ba? May dumating ba? Tumawag ko ng mga barangay kagawad, ng kapitan. Eh, anong sabi? Kinabukasan. Eh, pumunta lang ka ng pulis, doon na kayo magreklamo na lang. Total kami, mga barangay officials, di umaabuso sa tungkulin, di nag-aabuso. Ang layunin lang namin, kung anong may particular siguro sa akin, kung alam nyo ng damdamin ko, ako kahit hindi akong barangay official, ang problema eh. Kaya kung mabuhay, kahit mahirap, sanay ako dyan eh. Abisado ko yan yung buhay mahirap eh. Hindi naman ako basaguliro, troublemaker para mag-alangan sa sitwasyon. Tahimik ako. Pero bakit ako kumandidato? Bakit gusto ko maging barangay officials? Sa palagay niyo ng purpose. Kung honorarium ay iniisip niyo, hindi ko yung habol eh. Yung akin nga, sa totoo lang, ang tao, pwede kong linlangin, pwede kong bulahin, pwede kong pasinungalingan, pwede kong paniwalain. Pero ang Diyos na nakakaalam. Wala ka ni anong sikreto na itatako sa Kanya. Napapansin nyo, o kaya din nyo alam, tuwing December, namimigay tayo ng ayuda sa lahat ng naninirahan sa barangay natin, constituent, sa lahat ng constituent. Mayroong ibang di nabigyan. Siguro, kasi mayroon tayong sinusunod na bago ka makatanggap ng ganong ayuda, may kinukumplay tayong requirements na dapat meron kang ganito, like for example, CR, meron kang participation sa purok, ganyan mga bagay. So, pag wala, matitrace. Kasi may mga purok leader, may mga purok officer, may mga district kagawad. So, natitrace kung anong kayo ba ay participatory, nakikiisa ba kayo? Kung hindi, so yun nga, minsan, hindi nabibigyan. Pero ang ginagawa ko, yung natatanggap ko, yung para sa akin, yung alam ko na hindi nabibigyan, kasi kulang, binibigay ko yun. Yung isang kapitbahay natin, hindi ko nabanggit yung pangalan, kapitbahay kong babae sa Purok 4. Excuse me. Di nabibigyan yun eh. Nung nagbigay ng ayuda. Porkit ako may tindahan, binigyan ko ng bigas, binigyan ko ng dilata, ng asukal, ng kape, ng gatas, at may cash pa. Binigay ko sa kanya. Ako pa nakatid sa kanya ng motor. Iniwan ko totally yung tindahan dahil ako nagbabantay, walang ibang tao. Umalis lang ako doon para ibigay yon. Wala na, ang sabi ko, wala nang kwan, wala nang istorya, walang kwan yun, walang agenda yun. Basta, kailangan mo yan, kaya binigay ko. Meron ako at kailangan mo, higit mo kailangan, binibigay ko sa inyo. Oh, wala nang usapan. Pero nung nangyari sa akin, anong feedback? Ngayon sabi daw, napakawalang hiya kong tao. Kisulok ng babaeng tao, pinatulan. Isang konsiderasyon nun. Pero ako, okay lang. Wala lang akong reaksyon. Sa kabilang purok, may nakatanggap. Kinausap ko yung misis ko. Sabi ko, total ka ako yung natanggap ko. Meron naman tayo eh.
Samantala siya, kailangan niya at di siya nabigyan. Bigyan na natin. Hinatid ko doon. Ako naghatid. Eh di ko na pinapaalam. Ba't ko pinapaalam pa sa, sa mga tao na gumagawa ko ng ganong pagtulong? Eh, ang important sa akin, alam ng Diyos. O may taga-ibang purok. Di rin nabigyan ng kuwan. Di rin nabigyan ng ayuda kasi nagkaroon mo siya ng requirements, late na. Oras ng bigayan na, saka natapos yung requirements niya. So, sa listahan, hindi na siya nakasali. O, pinuntahan ko doon. Binigyan ko rin kung anong binigyan. Sabi ko, kung anong matanggap mo sa ayuda, may pasubra pa yun. Yun nga lang, hindi katumbas nung sa dami. Hindi katumbas ng dami ng matatanggap mo. Let us say, isang kaban na bigas, bigyan kita ng kalahati. Tapos, may cash pa yun. May taga-ibang isang purok. Pumunta ko doon dumalang ko ng birthday party lang. Naikwento sa akin ng yung pumari niya na nagkataon din ni ninang ko na hindi ko sila nabigyan. O pinunta ko sa bahay nila. Tininan ko yung bahay nila. O siya nga lang mag-isa. At wala nga kagamit-gamit. O binigyan ko ng cash. Sabi ko, pagpasensyahan mo na yan. Wala nakakaalam yun eh. Di ko nakakaalam noon, yung mga tao lang lumalapit, pero yung iba hindi. Di ko rin sinasabi, di ko pinabamalaki yun. Di ko sinasabi yun. Kasi ang pagtulong, di mo kailangan dapat malaman pa ng ibang tao, ipinagsasabi mo pa. Gumawa ka ng ayon sa kalooban mo, basta kaya mo lang. Pag yung di mo kaya, gusto mong tumulong, wala ka man tulong, ano magagawa mo? Dapat mo yung gusto mong tulungan. Gusto kitang tulungan, pero wala akong magagawa. Yung kailangan mong tulong, wala ako. O saan ko kukunin yun? Ganun lang yun. So, huwag niyong isipin na ako ganito, ganyan. Hindi, wala sa isip ko yun eh. Nagiging barangay kagawad ako. Di ba nakita nyo naman eh. Marami sa aking nagagalit. Marami sa aking umiilag kasi nga ang impresyon nila medyo stricto daw ako. Kasi nga pinapatupad ko kung tama talaga. Kung mali ang ginagawa nila, sinasaway ko talaga. Di ko naman pinapatigil kasi kung ayaw tumigil alam ko magagawa eh. At pinagsasabihan ko lang na ganito yun. Dapat. Ganyan. Kung ayaw naman, bahala sila. Pero alam nila na yung ginagawa nila hindi tama. Doon lang naman ang ginagawa ko eh. Lalo naman kung ibang kuwan eh. Tapos sabihin nila ganito daw, stricto daw ako. Tapos yun nga, mahigpit. Kung ano raw yung makitang mali, hindi pinapalagpas. Malit na bakit pinapalaki. Alam nyo, kasi mga parikoy, ang isang malaking bagay, nagsisimula sa maliit yan. Bago lumaki yan, nagsimula sa maliit yan. So kung maliit pa lang, mali na, pinabayaan mo. Hanggat lumaki ng lumaki, mahirapan ka na sugpuin yun. Minsan pa, ang mali pag madalas ginagawa, nagiging tama Kasi ang katwiran, matagal ko nang ginagawa to. Matagal ko nang gawain to. Wala naman sa akin nakikialam, wala sumisita sa akin Tama to. So pala ganyan, tama. Yun yung purpose ko noon. Na kung maliit pa lang pagkakamali, dapat ituwid mo na. Kasi kung malaki na, wala na, mahirap na Pag umaksyon ka na,
Pag gumawa ka ng hakbang para may tama yung mali, ikaw pa masama. Tapos kung ano bang sabihin sa'yo, wala ka lang magagawa eh. Kung yun ang gusto nila eh.